Noon mga ka-office mate, good afternoon. Good afternoon. It's me again, Eric Oralio Motovlog. Okay mga ka-office mate, nandito po ako muli at nais ko pong banggitin sa inyo na paano ba i-segregate yung mga piyesa ng motor na gumagana pa at yung mga piyesa ng motor na hindi na gumagana at sira na. No? Ako naman po mga ka-office mate ay tinatabi ko pa po yung mga piyesa ng motor na pwede pang gamitin at kahit yung mga sira na, tinatabi ko pa rin para gamitin pang sample in case na bibili. No? Gamitin pang sample para sa ating motor. Halimbawa, nasiraan ka ng ganito, ng speedometer cable. No? Meron ka palang sample na nakatago sa lagyan mo, hindi mo alam kung gaano kahaba yung speedometer. Imbis na babaklasin mo na sa motor, hindi ko nababaklasin, gagamitin ko kasi yung motor. Dadaling ko sa bilihan ng pyesa, dadaling ko lang yung sample. Pag nakabili na ako, babalik ako sa bahay, tatanggalin ko yung sirang pyesa, ikakabit ko yung bago. At yung sirang pyesa pa na isa, na binaklas ko galing sa aking motor, tatabi ko ulit yun. Para magkaroon ng sample. Ngayon kapag nakatatlong piraso ka na ganun, nakaapat na piraso na ganun, na sirang speedometer cable, yung dalawa itapon mo na at yung dalawa itabi mo para sa sample pa rin ng yung motorsiklo. Okay mga ka-office mate, no? Bago tayo tumungo doon sa ating pakay, bagong-bago pa lamang kayo kung kayo bago pa lamang sa aking channel, just click follow on Facebook account, Eric Oralio Motovlog, at click subscribe sa YouTube account, sa Office of the Vlogger. Okay mga ka-office mate, tuloy na po tayo. No? Mga ka-office mate, bago tayo tumungo doon, mag-share muna ako ng Bible scripture sa inyo. No? Dito sa unang Pedro 4, 1 hanggang 6, no? Yamang si Kristo nagtiis sa hirap noong siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mabuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagdanasa ng laman. Sapat na ang panahon inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinalumalingan sa mga hintil, kaalayan, mga pagnanasa at laman. Paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-inuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na sila na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo'y kinukutya nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Pinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat na nasa laman, mabubuhay sila sa spirito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Mula yan sa unang Pedro 4, 1 hanggang 6. Ito. Okay? Duwako muna tayo sa intro. Ito yung mga piyesa na itinatabi ko sa aking motor, no? Madami po ito. Itong piyesa na ito ay headlight, no? Tinatabi ko rin to. Ito yung pinaglumang piyesa ng kapatid ko sa kanyang motor kasi bumili siya ng bagong Plerix may kasama ng ganito, no? Pero kagandahan dito sa lente ng headlight na ito, nabubuksan siya, nababaklas, no? Marami akong mga piyesa rito na tinago, mga ka-office mate, na
pwede pang gamitin. Gaya po nito mga ano po, ano. Yan. Yan mga ganito. Sira na tong mga ganito mga ka-office-mate. Kaya ko tinatabi, ginagamit ko rin sana para sa sample in case na nangailangan tayo ng sample para sa ating motor. Tapos ito, sira na rin ito. Sira na rin to, pero tinatabi ko rin to para magamit para sample, para doon sa ating motor. Ito po yung para sa light changing, high-low ng headlight. High-low ng headlight, no? Tapos may mga iba rito na tinatabi ko rin na ice pa. Ito, ice pa po ito. Pwede pang gamitin. Ito po yung brake switch, no? Brake switch. Yan. Mga brake switch po ito, no? Pwede rin tayo kumuha ng piyesa rito sa loob nito at ikabit sa ating brake switch na gamit ngayon para yung piyesa na nasa loob nito pwede pang ikabit, no? Ganun po ang ibig ko sabihin mga ka-office mate. Same na same lang talaga. Kapag halimbawa kayo ay mayroong motor na ang sira ay brake switch, no? Kapag mga ganito ang sira, kadalasan pag pindot mo ng preno, wala siyang ilaw, no? Kaya delikado para mga ka-office mate na wala kang ilaw sa likod kapag nagpe-preno ka. Kaya kailangan pa rin natin ng brake switch, no? Paano kung sira na tong ganito mo, no? Otherwise, mga ka-office mate, pwede rin yung gawin, no? Ito mga ka-office mate, nire-repair ko lang din to. Yan. Ngayon, para pag binuksan ko ito, may pyesa rin po ito sa loob. Yan. Nababakas ko po ito, gaya po nito, mga ka-office mate, nabakas ko. No? May laman po yan sa loob na pwede pang gamitin na para in case na gagamitin mo para sa ipapalit mo, kumbaga ipapalit mong ganun. Yan. Sa motor mo, at least gumagana, no? Ito gumagana pa to mga ka-office mate. Tingnan niyo po yung piyesa loob, bagong-bago. May isang ganitong klase ng piyesa na hindi ganito ang laman. Mayroon talaga yun, repairable yun mga ka-office mate. Pwedeng tanggalin ito. Yan. Tapos palitan ng iba. Tapos yung gagana ulit. No? Pag ito ang sira ng yung motor, mga ka-office mate, ipapalit mo na lang. Kung hindi ka marunong mag-repair ng ganito, ka-office mate, kung hindi kayo marunong mag-repair ng ganito, ipapalit nyo na lang to. Kukuha kayo ng bago, ipapalit nyo na lang sa motor nyo. Makakaminos pa kayo sa gastos. Basta may tabi lang kayong maayos na pyesa, yun, makakaminos pa kayo. No, mga ka-office mate, hindi ka na mahirapan. At yung pera na sana gagastusin mo para sa pyesa dahil nabibili ka, hindi ka nabibili. Kasi po, may nakatabi ka ng pyesa na pwede mo ikabit. No? Minsan ibabasa rin natin sa motor natin kung anong itsura ng motor natin. Kaya may mga pyesa na pwede tayong magpalit sa ating motor. Ito, rotor disc plate na ginagamit sa preno. No? Yan, meron ako nito. Kakabit ko sa gulong para dito ako makapit yung brake pad para huminto po yung motor natin. Yun. Tapos itong mga iba, nandito po ito naman po yung mga naka-save dito yung sprocket na front sprocket ng motor ko po, nandito. Yung Loctite para sa tornilyo ng sprocket para sa likod. Tapos yung mga tornilyo na nandito, mga extra mga tornilyo na pwedeng gamitin. Lahat po nandito, no? At po tapos may iba naman dito na tabi-tabi ko rin stator, no? Dito pa yung stator. Yung mga CDI nandito. Yan. No, in case na kailangan. Pero ang CDI ko kasi ay 4 pin lamang. Kaya itong mga nandito may 6 pin.
Yung isa dito ginagamit sa scooter, yung 6-pin. Ayun o, 6-pin. At meron din dito kung tinatabi na 5-pin CDI, no? Kaya lang ito mga ito ay hindi ko na pwede ikabit sa aking motor. Dahil 5-pin na po, 5-pin na CDI na po yung nandito. Pero sa akin po kasi na-convert sa battery operated, kaya lipan 110 na 4-pin na CDI ang nakakabit sa akin. Pero in case po na na halimbawa gusto kong bumalik doon sa stator na bumalik sa stator drive, kakabit ko lang yung mga CDI na ito. Itong isa naman ay regulator. May mga regulator po dito na 4-pin lang din na pwedeng gamitin. Kaya po nito, regulator po yan, 4-pin na pwedeng gamitin para sa pagkakarga ng baterya pag nakakabit itong stator mo. Pero in case po na kailangan talaga ng regulator, kinakabit ko po yan. Kapag halimbawa tight na tight sa budget, no? Walang-wala talaga. May nakatabi naman dito. Pwede mo muna ikabit yung regulator na 4-pin. Pag mayroon ka ng budget, saka mo lang magkabit ng talagang para sa kanya na regulator. Yung nakabit sa ating motor. Ang nakabit kasi sa aking motor, ito na regulator. Yan ganito po ang nakabit sa akin regulator. Yan. Ganito mismo. Tapos kulay itim po yung gitna. Ito, kulay itim yung gitna. Yan, kulay itim yung gitna. Yun po yung nakakabit sa akin. Ngayon, tapos meron pa ako dito ng regulator din. Yan. 5-pin siya. No? Ito, pwede ko kabit ito kasi meron naman tayo nito. Ito talaga yung nakakabit sa akin ng mga ka-office mate. Ganun po yan nangyayari. Halimbawa po, sample ko po sa inyo yung tawag natin na bearing. Itong bearing na ito, hindi pa sira. Kahit galugin mo, kahit hawak-hawakan mo pa rito sa gilid, hindi siya umuuga. Ibig sabihin lang po nito mga ka-office mate, ang bearing na ito pwede pang gamitin. Pwede pang magamit sa pagpalit. Since kabisado ko naman po yung code nito, ang code po nito ay 6301. Kasi ang gulong ko po sa likod, dalawang nakabit na 6301, sa harapan dalawa rin na bearing. 6301 din. Tapos ang wala lang tayo yung sa sprocket ng bearing ng sprocket, yung malaki. Yung 6203, yun ang wala tayo mga ka-office mate. Huwag na masira yung sprocket yung bearing ng sprocket, ganyan. Huwag lang nawa yung masira. Ngayon, pero pag ito ang nasira sa ating motor, yung mga 6301, sa aking motor, may pamalit tayo. Yung 6203 lang talagang wala. Pero pag tayo makaipon nun, at mayroon tayong ganun, mayroon tayong ipapalit, no? Hindi ka na bibili. Meron ka nang nakatabi. No, meron pa akong ganito. No? Gear shifting pedal. Meron ako nito. Pinaglumaan ko na to, pero pwede ko pa ikabit ito muli in case na masira yung nandun sa akin, nakabit sa motor. No? Meron pa tayong sprocket. 34 teeth po ito. Yan, 34 teeth. Ito yung dati kong gamit sa motor ko. Yung stock ko po dati nung binili ko yung motor ko, ito na po yung nakakabit. Ngayon, nakakabit sa akin 36. Nag-split po ako. In case po na talagang tight sa budget, at least meron ka papalit, ibabalik mo lang ito para may magamit ka kahit paano. No? Parang survival na po ito para sa akin bilang rider. No? Ibase din po natin sa ating motor. No? At saka halimbawa na lamang po na sa motor natin, nagkabit tayo ng bearing. Halimbawa na lang, nagkabit tayo ng bearing. Itong pinalit mo natin ay bearing na ganito. Akala, may narinig ka na halimbawa tumutunog sa gulong mo sa likod. Ganyan. Tapos, hinahanap po, hindi mo makita. Pero ang iniisip mo ay bearing ang sira. Kaya ginawa mo, pinalitan mo ng bearing. Pero, tumutunog pa rin. No? Ang gawin mo mga ka-office mate,
yung bearing na tinanggal mo, itabi mo lang. Kasi darating ang panahon, pag bearing na ang sira ng motor mo, meron kang makukuha, may madudukot ka, ikakabit mo na lang sa motor mo. Makakamenos ka sa gastos, mga kopismate. No? Ito kasing mga bearing na ito, pinaglumaan din ng kapatid ko sa kanyang motor. Kasi po, nagpalit siya ng mga bearing na akala rin po niya na yun yung problema. Pero meron po siyang bearing talaga na pinalitan, isang piraso lang. Pero lahat halos pinalitan niya na, mga kopismate. Iba doon, chinek ko kung pwede pang gamitin. Thank God naman, mga kopismate. 3 doon sa kanyang bearing sa kanyang motor, pwede pang gamitin. Kaya tinabi ko po ito. No? Baka mapakinabangan po natin ito. Ganun po ako, mga kopismate. Binabagay ko sa aking motor. Halimbawa na lang kung yung motor ay halimbawa ang kagaya ng motor po natin ay contact leak, ganyan. Yan. RS100, RS125, ganyan. Ano pa, scooter, halimbawa na lang meron kang mga clutch bell na pinagpalitan, alam natin sira na yung halimbawa clutch bell nyo, sira na yung clutch bell ng inyong scooter, ganyan. Itabi nyo lang po yun in case po na nangailangan kayo ng sample, ganyan. Hindi nyo nababaklasin yung sa scooter ninyo, halimbawa, kasi gagamitin nga po ninyo para makapunta po sa bilihan ng pyesa. Dalhin nyo po yung sample na tinabi ninyo at ipakita nyo po sa bilihan. Pag binigyan kayo at yun na naikabit nyo, saka nyo lang babaklasin yung nakakabit sa inyong sirana at ikakabit yung bago na okay pa. Tapos yung dalawang isang sample at saka isang sirana pyesa na clutch bell, halimbawa na lang po, no? Itabi nyo po yun. Pero pag nakatatlong piraso na kayo nun, yung isang piraso tapon nyo na o i-junk shop nyo, hindi yung 2 piraso tabi nyo para sa sample. No? Kaya po nitong aking ginawa, mga kopismate. Ito po. Ang sira ng aking motor dati ay itong speedometer cable. Speedometer cable. No? Kaya nagtabi ako nito. Sira na po ito, mga kopismate. Kaya nagtabi po ako nito. Kasi po may mga sukat-sukat po ito. Kung ganito kahaba, kaigsi, ganyan. Kaya tinabi ko po ito para in case po nabibili ako, meron ako ipapakitang sample. And then, papakita ko sa bilihan. Then, bibigyan ako ng panibago. Ganyan. Tapos ito, itatabi ko ulit. Magiging 2 yung ganito ko. Tapos yung isa na bago nakakabit na sa motor. Ganyan. Pag naka-3 piraso kayo ng ganito, halimbawa naka-4 na piraso kayo na ganito, itapon nyo na yung 2, then i-retain nyo ulit yung 2 piraso para meron kayong sample. Yun lang po ang ibig ko sabihin, sample. Meron pa ako dito, mga kopismate, na sample. Kapag ito sira na rin po ito. Itong shock absorber ko sa likod. Kaya ang ginawa ko, bumili na po ako ng bago at kinabit ko. Ito, sample lang po ito. In case po na masira din po yung nandoon sa akin na shock absorber, ganito lang ipapakita ko sa bilihan. At meron na akong sample, bibigyan nila ako ng ganito na itsura. No? Ganito rin. O kahit ibang kulay, basang mahalaga. Ganito lang din kahaba. No? Ganito lang din kahaba. Yun po ang mangyari. Ito itatabi ko pa rin. Tapos yung binaklas ko sa kanya, sa aking motor, itatabi ko rin. Para magkaroon ako ng 2 sample. Ngayon yung bago nakakabit dun sa aking motor. Ganun. Pag nakarami ka na ng ganito, itapo mo na yung iba o i-junk shop mo yung iba. Then mag-retain ka lang ng 2 para may sample ka ulit para sa motor mo. Ganun. Ganun po ang ibig ko sabihin, mga kopismate. Para hindi ka lang po, ganito rin po. Yan. Clutch lining. No? Nagpalit ako ng clutch lining dati. Tinabi ko lang din po itong luma. Para in case na may pakita ko yung ganitong kaluma na na clutch lining. Yun. Bibigyan nila ako ng ganitong clutch lining. Pag bumili ako, may sample ako, ibig sabihin. May mga sample tayo.
Ano, gaya na lang din tong preno. Ayan, oh. Manipis na po ito kaya nagpalit ako mga ka-office-mate. Ano, brake pad. Yan. So, medyo manipis-nipis na po ito kaya ako bumili. Tapos nagpalit ako ng bago. Ito tinabi ko para mayroon ako ipakita. Brake pad sa bilihan. Yan. Mayroon po ba kayong ganitong klase ng brake pad? Na pang ano po yan? Pang Honda Wave, ganyan. Pang Wave 125, ganitong klase pang Wave 125. Meron po ba kayong ganito? Then bibigyan kayo ng ganito. Ganyan. Kasi sa akin, Rakal MD100 sa akin eh. Clone po siya ng Wave 125. Wave 125. Clone po siya nun. Kaya yung piyesa nun, halos same na same para dito sa aking motor. Ano. Nagpalit na ako dahil ano na rin siya. Pud-pud na rin. Matagal na. Yan. Tapos meron pa ako dito na itong tinatawag natin na wheel hub. Ayan, sira na rin pong wheel hub na ito. Ayan. Pag nagkabit ka ng bearing dito, maluwag na yung bearing. At umuga pa. Kaya nagpalit ako. Ang nakabit sa akin dun ngayon ay yung Honda Dream. Pang Honda Dream ang nakakabit sa akin. Pero pag bibiliwit ako, ito lang ipapakita kong pyesa. May ganito na. Meron na ako ipapalit, kumbaga. Tapos ipapatorsi ko pa para ma-align yung gulong. Ayan. Ayan, nagpalit-palit po ako ng mga ganyan. Tapos isa pa po sa pinlitan ko ay ito. Yan. Clutch housing. Yan, nagpalit ako ng clutch housing kasi kahit anong clutch lining ang ipalit ko mga ka-office-mate, hindi na kumakapit. Talaga nag-i-slide na. Kaya nagpalit ako ng clutch housing. Then kasama na rin pati yung clutch lining na palitan. Yun, okay naman na. Pero pag ganito kaya ko lang din tinabi to, anong malay natin mga ka-office-mate, maging sample din natin ito. Ganito ipakita lang natin sa kanila. No? Baka mayroon silang ganito. Tapos palitan na rin pati clutch lining. Okay na. Ganyan. Kaya nagtabi ako ng mga ganito. Ganyan. Ito po yung mga pyesa na nandito. Ito po yung mga gumagana pa. Ultimo, pati po side mirror. Meron ako. In case po na kailangang gamitin, magagamit natin. No? Side mirror. Pwede pang gamitin po yung side mirror. Ganyan. Ganun po mga ka-office-mate. Ganun po ko mga ka-office-mate. Yung mga pyesa po na halimbawa pwede pang magamit, tinatabi ko. Tinatabi ko. Ito mga wiring po ito. May alligator clip pa rito. Ganyan. Yan. Mayroong connector dito. Yan. Ito mga wiring po ito. Yan. Tapos mayroon pang switch ng hazard. Itong switch ng hazard, nire-repair ko lang yan. Binubuksan ko yan, nililinis ko, tapos magagamit pang muli. Yan, ang nakakabit sa akin din ngayon po, yung single pole, single tone na may ilaw. Yan, na hazard. Ako lang din po nagkabit nun. Tapos ito po, yan, contact po yan ng headlight. Yan. In case po na kailangan natin, may makikita tayo magagamit, may kakabit dun sa ating motor, makakaminos tayo sa gastos. Ganon, di ba po? May mga pyesa kasi ngayon mga ka-office-mate na napakamahal. Ganon. Gastos ka pa. Yan. Tapos meron din tayo dito na winker. Yan. Nagtatabi ako ng mga ito. Pinaglumaan ng kapatid ko ito. Pag nabasag yung winker ko doon, meron tayong ipapalit. Ganon tayo mga ka-office-mate. Yan, tensioner. Yan, yung tensioner ng motor nandito. Ganon tayo mga ka-office-mate. Hindi tayo basta gastos. Hindi tayo gastos ng basta-basta. Ito po, brake shoe. Yan. Galing dito sa kapitbahay namin. Tinabi ko lang din po. Pero tingnan nyo mo, okay pa po yung preno. Ano, kakapit pa po yan. Pwede pang ikabit. Napansin nyo po. Yan. Kaya tinabi ko lang din po. In case po na kailangan natin magpalit ng ganito, meron tayong ipapalit. Para hindi na tayo gumastos ng Tapos meron din tayo na, alibawa po na
yung mga pyesa na tinatabi natin dito ay yung sira ng motor natin ay wala dito sa hinahanap natin, bibili talaga tayo. Ganyan. Tapos meron po ko dito mga headlight. Yan, headlight to. Mga headlight na yan. May mga brake light. Yan, nandito rin lahat. Mga bombilya ng ilaw ng aking motor, nandito lahat. No? May headlight na kulay dilaw. Yan. Yung halogen bulb siya. Meron din tayong signal light. Nandito po lahat. Signal light yan. Pakita ko po. Ano? Brake light bulb nandito. Ayan. Pero lahat po nandito ay puro mga sira na. Kasi para sa akin, ipapakita ko lang na may sample akong ganito. Ayan. Tapos bibigyan na ako sa tindahan ng brake light na o bumbilya na ganito rin. Kasi minsan may mga ganito, iba-iba rin ang sukat. No? Tapos ito, headlight. Kulay dilaw. Ayan. Headlight. Kaya makaka-minus ka na rin sa gastos. No, pero pagka nagkaroon ka na ng budget, halimbawa, tanggalin mo na lang to. Ipalit mo na lang yung gusto mong ilaw. Ganyan. Kaya din tayo dito na tinatawag natin na pumbilya ng signal light. Yan, pumbilya po ito ng signal light. Nakatabi rin po ito sa akin para in case na kailangan mayroon tayong ipapalit, no? Kaya nakatabi dito sa akin yan, mga copies mate. Kaya talagang dahil kailangan natin, no? Makaka-minus tayo sa gastos. Hindi tayo bili lang ng bili. Tapos meron din tayo dito. Baka magulat kayo, mga copies mate. Meron tayo dito interior. Pwede pa tong gamitin tong interior na ito. Alam niyo po kung saan to galing. Galing po ito sa kapatid ko, sa kanyang motor. Nagpalit po ng interior. Dahil gusto po niya matibay ang interior niya lagi. No? Gumagastos talaga siya, mga office mate. Pero kung mga office mate, kinukuha ko lang din para mapakinabang. Ito yung bushing. Meron pa dito bushing. Yan. Yan. Bushing. Yan. Pagka may mga motor kayo na ibase nyo sa motor ninyo, ganyan. Kung may pyesa kayo na halimbawa, Honda Click, ganyan. Yamaha, Mio, yan, magtabi kayo ng pyesa, siraman no buo, para meron kayong sample. Tapos, kaya po dito, nagtabi ako ng plunger hub. Pakita ko sa yung plunger hub. Nagtabi ako ng plunger hub. Yan. Since may tornilyo naman tayo dyan na nakatabi, pwede kong ikabit ito. Ganyan, in case na wala akong pambili, walang budget, at least meron tayong ganito. Papakinabangan po natin, mga copies mate. Plunger hub po yan. May tornilyo tayo dyan, mga copies mate. Pwede natin gamitin. Pwede natin itong gamitin. Bibili lang tayo ng bearing. 6203. Yan. Since kabisado ko yung bearing, minsan hindi na ako nagtatabi ng bearing na na sira. Tinatapon ko na lang kasi kabisado ko naman. Pero in case na makabili ng mayroong ganun ulit na papalitan, makakapagtabi. Mga copies mate. Okay. So yun lang. So mga copies mate, kapag ganito na gustong-gusto ninyo na magtabi ng mga pyesa na gumagana pa, yan, i-segregate niyo. Yung isang karton, nandun nakalagay yung mga lumang pyesa na sira. Ayan. Na pwedeng gamitin para sa sample. Ganyan. Tapos merong sa kabilang karton nakalagay yung mga pyesa na pwede pang gamitin. Ayan. At pwede pang magamit. Ganyan. Tapos yung makaka-minus talaga sa gastos. Ganyan. Ang lang natin dito yung pyesa na sira na pwede gamitin para sa sample. Yun. Hindi nyo talaga magagamit yun. Sample lang po yun para makabili kayo ng pyesa. Kasi may mga tindahan po. Minsan may mga tindahan po na hindi alam kung anong itsura ng pyesa. Ganyan. Humihingi sila ng sample. Kaya itong ginagawa ko, tatabi ako ng mga pyesa na
na sample na pwedeng gamitin in case na kailangan na halimbawa magpalit, bibili ka, papakita mo lang yan. Yan. Ang cast lining na ganito, papakita mo lang to. Ayan, para hindi ka mahirapan. Meron pa akong isa rito na nahanap ko pa po yung isa eh. Hindi ko po makita yung isa. Pero ito po, yan. Yan. Kadena sa gulong sa motor. Yan. Ang ano po nito, ang size po nito mga kopismate, 428. Ayan, 428 po yan. Pagbibili po kayo ng, pagbibili ka ng kadena ng motor, dalhin mo to. Kasi pakita mo sa bilihan, 428 lang po, gantong itsura. Ganyan. 428 po ang size. Pakibilihan po ninyo ako, ganyan. Ganito rin po ang itsura. Pero since ito ay kabisado ko naman ng code, inisip ko nga ko, itatapon ko, ikikip ko pa rin para lang magkaroon ng sample pa rin. No, mga kopismate. Para magkaroon pa rin ng sample. Ayan. Ganun po ako mga kopismate. O kaya ito. Isa po na tinatabi ko rito ay itong tinatabi ko rito ay itong spring ng shock absorber. Telescopic sa harapan. Ganyan. Nagpalit kasi ako. Ito halos ano na to, pud-pud na to eh. Lumiit na ng lumiit kaya pag tumatakbo ko kadalasan parang sinasayaw ako ng motor ko eh. Pag ito ang nakakabit kaya nagpalit ako ng ganito. Bago yung ganito ko sa akin shock absorber sa harap. O mga kopismate. So yun po, ganun po. Magsagagit po kayo ng mga pyesa na halimbawa sira na. Itabi ninyo para magamit yung sample. Ulitin ko po. Then magsagagit din po kayo ng pyesa na pwede pang magamit. Gaya po nito halimbawa, no? Pwede pang magamit sa motor ninyo para sa gayon kapag kailangan ipakabit, ganyan, babayaran nyo na lang yung mekaniko para ipakabit, ganyan. Or, kung marunong kayo magkabit, kayo na magkabit, no? Para makamenos din talaga kayo sa gastos, no? Kasi, basta may mga mekaniko, naniningil sila ng tinatawag natin na service fee nila. Ganyan. Pero kung ikaw, marunong ka nang magkabit, ikaw na. Then, wala ka nang iisipin dahil hindi ka na magbabayad. Dahil ikaw nagkabit eh. Since ako ay, alam ko ay kabit ito, yan, malaking advantage na sa akin, mga kopismate, no? Kapag halimbawa, ulitin ko, kapag halimbawa, ayaw magkarga ng inyong motor, ayaw magkarga ng motor ninyo, ganyan. Tapos, isipin nyo, sira yung regulator, pero hindi niyo alam. May putol pala sa wire, ganun. Bumili kayo, ganyan. Yung binili ninyong pyesa, na bilhin ninyo, ganyan, yan, itabi ninyo. Para sa gayon, pagdating ng panahon na kailangan ninyo yung pyesa, ipakabit nyo, or kayo na magkabit. Ganyan, para makamenos kayo sa gastos, no? Makamenos kayo kasi ang hirap magastos sa pyesa. Tsaka huwag kayo magtatapon ng pyesa. Huwag kayo magtatapon ng pyesa ang gumagana pa. Kasi papakinabangan nyo yan pagdating ng panahon, mga ka-office-mate. Bilang rider, ganun po ang ginagawa ko. Nagtatabi ako ng mga pyesa na gumagana pa. Numalay natin, pwede pang gamitin pagdating ng panahon, no? Ito, carbon brush ng starter motor. Yan. Meron ako. Carbon brush ng starter motor. Nakatabi sa akin. No? Yan. Tinatabi ko itong mga to. Kasi pagka may starter motor na hindi na gumagana, ito lang. Pwede na ikabit ito mga kopismate. Oh. Carbon brush yan. Yan. Lahat yan. Ganun po ako mga kopismate. Ito. Bushing yan. Yan ito yung bushing. Oh. Tinatabi ko yan. Ako na rin nagkakabit niyan mga kopismate. Wala nang kahirap-hirap para sa akin. Nasabi ko nga kung hindi nyo kayang ikabit, pakabit nyo sa iba. Ayan. Babayaran nyo lang sila ng service fee kung magkakano. Pag-usapan nyo na lang ng mekaniko ninyo, no? Mga kopismate. No? So,
So mga ka-office mate, sana may natutunan kayo, no, sa aking sinabi rito, no. Ito headlight. Mga headlight nakatabi pa sa akin. Hindi to LED, puro po ito mga halogen lamps. Pero sabi ko nga, kung tight na tight ka sa budget, kung wala kang budget at sira yung headlight mo, dahil naka-LED ka, magkabit ka na muna ng ganito. In case na meron ka ng magkabit ka na muna ng headlight na halogen bulb. Ayan, magkabit ka na muna. Pag wala ka talagang bibili, ikakabit mo muna ito. Kasi yun lang talaga ang pwede mong gawin sa ngayon. Di ba? Halimbawa, naka-LED ka na ilaw sa headlight mo, nasira. No? Wala kang pambili. Kailangan mong gamitin yung motor mo. Ganyan. Ikabit mo muna ito. Ganyan. Pero, tapos pag-ipunan mo na lang yung LED, kapag halimbawa, nakaipon ka ng pambili ng LED ng headlight mo, ganyan. Ito, tanggalin mo. Tabi mo ulit. At tapos, kabit mo na yung LED na bagong bili mo. Ganyan. Ganun lang po yun. Kasimple. Pag tight na tight ka sa gastos, in case po talaga survival na talaga, yan. Itong sinasabi ko sa inyo mga ka-office mate, pang survival ito. Pang survival ito bilang riders. Ganyan. Para kumbaga hindi na kayo gagastos, ganyan. Kayo na magkakabit. Ganyan. Gumastos man kayo, hindi ganun mapapalaki ang gastos ninyo kasi may nakatabi sa inyong ibang pyesa. Dadagdagan nyo na lang ng isa. Ganun. So yun mga ka-office mates, sana may natutunan kayo sa hapong ito. At just click follow sa akin Facebook account, Eric Oralia Motovlog. Okay, bago pa lang mga ka-office mate, kung may time po kayo, gawin nyo po yun. Mag-follow po sa Facebook account ko kay Eric Oralia Motovlog. At i-click nyo rin ang subscribe sa YouTube account sa Office of the Vlogger. Okay, mga ka-office mates, salamat sa panonood. God bless, ride safe at ingat.